Oh, yun no. So dito tayo ngayon sa Bangkirohan, mga Hagala, Bali. Gusto ko ipagpatuloy yung topic about China and consumerism, no. Yung saging and tawag nito, yung durian. So yun na nga, no, bali, merong isang vlogger ba na nasa China ngayon, nag-aaral. O doon siya nag-aaral siya ng scholar siya doon, no, sa China, tapos sa Beijing. Tapos ngayon, pinakita niya yung blinag niya yung saging sa isa sa kanyang supermarket o basta supermarket yun. Ang saging doon ay hindi made in Philippines, kundi made in Puerto Rico ba yun, o basta somewhere Sri Lanka ba yun, or Puerto Rico, or basta somewhere, no, basta hindi siya made in Philippines. So yun, wala na, ibig sabihin yun na yun, hudyat na yun na wala na talaga ang China. Parang pinaandaran na tayo ng China, no? Parang gumawa na sila ng hakbang. So good luck na lang talaga, no? So syempre, sinong malulugi dyan? Yung mga kumpanya sa saging, di ba? Dole, ulitin ko, Marsman, Lapanday, Tadeco. Kasi 80% sa saging is mapupunta sa China dapat. Pero dahil nga iboboycott tayo nito, sana wag naman sanang mangyari. Kasi dilubyo yan. Hindi yan mararamdaman na siguro ng mga taga Luzon or ng mga taga Visayas. Pero ang makaramdam yan mga taga Mindanao na dependent sa saging. So sino ba yung mga dependent sa saging? Diba? Yan yung mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, mga na nabanggit ko, Tadeco for example. Mga supervisor, yung mga regular na nagtatrabaho, may mga utang pa yung mga yan, naka-loans, diba? Oh, saan sila saan sila pambayad ng utang, diba? Kung hindi na sila makapagtrabaho, siyempre ba't sila papatrabahoin ng Tadeco, ng Dole? Siyempre tanggal empleyado talaga kasi wala nang production. Wala nang production kasi wala nang buyer. So itong durian, okay lang tong durian na atin na lang to, tayo na lang kakain nito. Kung i-stop buying ang durian kasi meron na nga silang nabibiling mga lupain sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia para gawing durian farm. Okay lang yan. So tayo nakakain. Mas mura pa. Mas maganda, no? Hindi pa naman tayo ganun kalalim, no? Maka-move on pa tayo. Oh, 25 na ang kilo. Hindi pala. Ang kalahati. 50 ang kilo. Grabe mga Hagala. Sobrang mura nito. Oo. Wala na. Manawa ka dito. High blood. Pero ang ganda ng itong durian kasi tinignan ko yung kanyang nutrition facts. Meron siyang mataas ang kanyang fats content, no. So yung kanyang fats is good. Healthy fats. Dalawang fats, no. Bad and good or healthy fats. So dito para tayo sa Prutasan ngayon, Bangkirohan Public Market, Davao City. Papakita ko na sa inyo anong ganap ng mga tao dito, no? Early bird catches flies. Worms early bird catch worms. So meron tayo ditong grocery. In&R Grocery Star. Grocery. Trio Central Meat Shop. Alas 2 pa lang, no? So ito pala yung simula pa lang to dito. Hindi pa talaga to siya dagsa. Ang dagsa rito mga alas 3, alas 4, alas 5 hanggang alas 6. Pagka alas 6:30, alas 7, pag may araw na talaga yan, wala na to dito. Alas 3:30, alas 3, no? Yan yung panimula na maging busy to dito. Halos di ka na makadaan kung may sasakyan. Sa ngayon wala pa, hindi pa to nagbubukas to dito. Basta napaka-importante, Bangkirohan Public Market. Napaka-importante ng agriculture sector. Kaya yung feud ngayon sa dagat, ba 'yon? Masinlok. Baho Masinlok. Basta anong dagat ba 'yon? Basta sorry, medyo kulang ako sa konting silip-silip sa issue na 'yan. Baho di Masinlok. Sorry, but Scarborough Shoal kasi talaga laging sa may West Philippine Sea. And South China Sea, sa atin naman ay West Philippine Sea. Na Pilipinas naman talaga siya bilong, pero syempre inaangkin ng China dahil nga sa kanya tinatawag na Nine Dash Sea. 'Di ba? So, papipiliin tayo, 'di ba? Mamimili tayo mga Pilipino diyan.
Asan ba tayo? Doon tayo sa dagat. 'Di ba? Sa dagat. Dagat 'yan eh. Yung dagat nila is kumbaga nilagyan lang ng ano eh, nilagyan lang ng pataw kasi sa Bisaya. Ano ba tawag 'yan sa ano? Pataw sa Bisaya. Ano ba tawag sa Tagalog? Yung ano yung palutang, oh, na kumbaga para yun yung boundary na hanggang diyan lang kayo mga mangingisda. 'Di ba? Hindi pa naman siguro nagkaubusan yung isda sa may bandang area ng Zambales, 'di ba? Bandang Ilocos o kung saan banda diyan sa Luzon area na 'yan. Hindi pa naman siguro nagkakaubusan yung isda natin. Bakit pa kailangan talagang lumagpas doon sa nilagyan ng ano, mga boundary ng China, 'di ba? So dahil doon, dahil sa lagpas sa boundary na nilagay na 'yon, 'di ba? Mati-trigger yung China sa atin. So aayawan nila yung ating ano, iboboycott tayo, 'di ba? Parusa 'yan eh. Paparusa natin yung Pilipinas. Okay, stop buying tayo. No more consumption of banana. Hindi lang naman Pilipinas ang mayroong saging. Yes, masarap ang saging sa Pilipinas. Yes, masarap ang durian sa Pilipinas. Di kalidad. Yes, mura ang sa Pilipinas. Pero, syempre, ano tayo? Para tayong, binubuli tayo ng Pilipinas eh. Binubuli. Parang sinusubukan nila tayo, no? Talagang, kinukuha nila yung ating ano, no, yung ating kiliti. So syempre, stop buying muna tayo dito. Hindi naman siguro tayo mamamatay kung hindi tayo makakain ng saging, mangga, tsaka ng ano, durian nila. Boycott muna. For the meantime, ano muna tayo? Sri Lanka, Puerto Rico, o saan ba 'yon? O basta somewhere, some part of South America. Yung source ng saging na kanilang ano, inaangkatan para papakain, no, ibinda sa merkado. Ngayon, iyak yung mga taga Mindanao, lalo yung mga taga Davao. So yung mga taga Ateneo na nag-aaral, Ateneo, tawag na ito, mga nag-aaral sa San Pedro College, Ateneo de Davao University, taga Holy Cross, mga taga Davao Doc, taga Brokenshire, kasi dito sa Davao City, ang mga colleges dito, more on mga private school. Oh. So bakit nila afford yung mga private school dito? Syempre, malawak yung kanilang lupain na inarkilahan ng tawag na ito, inarkilahan ng Lapanday, Dole, Marsman, Tadeco, Dole, pabalik-balik, Dole. Basta inarkilahan ng mga malaking kumpanya ng saging. Ngayon, dahil sa stop buying yung China, wala na tayong income mga anak. State college na lang kayo. Drop. Wala tayong pambayad sa inyong condominium. Mahal ang renta sa condominium, mahal ang renta sa apartment, no? O, lipat muna kayo sa mga mamurahing mga boarding house, yung bed spacer na lang ho kayo. O, diyan kayo sa may gilid ng coastal road. Yung mga ganun, di ba? O, syempre, a-adjust yan. O, worst talaga, papatigilid sa pag-aaral. Drop mo na yung course mong nursing. Napakamahal ng nursing, anak. Mag-education, mag-engineer, mag-agriculture ka na lang kasi may scholar sa sa state college, di ba? Oh. Yun yan, agriculture, di ba? Yun yung mga libreng di ba, madalas available. O mag-education ka na lang kasi yun yung available na na pa-scholar ni mayor, pa-scholar ni konsehal. Kasi wala tayong pantustos, wala tayong pang matrikula. Kasi stop buying na nga, mahal na yung wala na tayong income, di ba? Patay tayo doon dahil nga lang sa pag-boycott ng China sa atin. Ito yun mga kagala, itong lugar na to ay saan ka pa ba ito ng Bangkiran Public Market? Tingnan nga natin kung ano meron dito. Medyo busy to dito eh. Matagal na to dito, di ba? Parang minsan nga lang hindi na tayo alam ng ibang mga taga Davao siguro na meron pa palang malawak dito na karnihan. Oo. Marami pa pala dito karnihan tsaka isdaan. Pag-asa. Okay. May nakalagay Pag-asa Bangkirohan Fish Vendors Association. Oops. Pag-asa Bangkirohan Fish Vendors Association Incorporated, Barangay 5A, Purok 4, Pag-asa Riverside, Bangkirohan, Davao City. Sik Regno DN. Ano ibig sabihin niya? Sik Regno DN. Diba?
Pati siguro tuna, di ba? Tuna ng Jinsan. Ini-export din yan, di ba? Export quality yung tuna ng Jinsan. Panigurado. Papuntang ano yan, China. Welcome to my guys. Ganda pala dito. Ito pala yung maraming tao. Ayan o. Pag-asa Bangkirohan. So parte pa rin siya ng Bangkirohan. City of Davao, ripped by city. Okay. Oh, mantakin mo lang ha. Madami na rin ang isda, dami isda Hindi pa naman siguro nagkaubusan ang isda sa parte ng ng ating teritoryo talaga ng Pilipinas. So bakit pa kailangan na dumiretso? Bakit pa kailangan talaga lumagpas doon sa nilagay na harang, no? Yung mga pataw. Ano pa tawag talaga? May tawag diyan alam ko 'yun nabasa ko 'yun narinig ko 'yun sa balita. Hindi ko lang mabigkas. So in others words na lang pataw, no? In Bisaya. Yung palutang ba nagawa sa styro. And yung bilog na plastic na ibig sabihin doon lang yung hanggang dyan lang kayo, ops, boundary, bawal lang pumunta dito kasi part na ng China, mga ganon, di ba? So pag lalagpas doon talaga syempre bubumbahan, no? I-sprayhan ng tubig, water spray ng barko ng China kasi nga bawal na nga yun, hindi na nga sa teritoryo ng Pilipinas, di ba? Inaangkin na nga nila na sa kanila na yun. So bakit talaga tayo i-trigger? China is giant yan. Amerika nga, hindi nga nila basta-basta ma-trigger ang China. Hindi na kayang kalabanin ng China kasi napakalaking consumer, napakalaking mawawala, no? Billions. Maliban sa napakalaking utang meron ang Amerika sa China, ang US sa China, yan. Consumerism din talaga, no? 100%, ang laki. Di ba? Sila ate, okay lang yan. Dito natin mga isda sa lugar natin, dami isda, Bisa nga, di pa ngayon maubos, madubok pa ng ubanana. Shout out daw, shout out. Dami isda natin, sobra-sobra. So ano sa tingin nyo ang content natin ngayon, yung ating topic about agriculture, no? So sa Davao, hindi natin na yung mga nag-i-small sa Davao, so shout out to sa inyo kung sino man kayo. Ganoon talaga. Di naman talaga mga taga Davao naman dyan, cool lang din kayo, relax lang din, Okay lang din yan na sabihan tayo ng ibang mga lugar na ang Davao ay pangit kasi bukid. Walang view, ang ganda kayo sa Davao. Dami isda presko. Mura nga Sige, na tayo, update na lang. Pilay isda diri, pilang kilo, magkano. Kaso nga lang, iba-iba pangalan, sa Bisaya. Muna siya ang muro-muro. Basta kayo tawag kanite, pangalan. Ha? Pirit sa Tagalog. Muna siya ang tulingan. Tulingan. Problema gini ka kay akong. Ha? Kani siya, muna yung muro-muro. Galonggong, Diba, dami isda, Pero siyempre, hindi pa tayo mag-update ng presyo. Gusto nyo price update tayo? Sige, game. So yun na siguro, topic natin about economy. Bye-bye. Economy ba? Wow. Bye-bye lang, ha? Bye-bye na. So next nating vlog nito, content is yung update sa presyohan kung magkano.